Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Diyos maray na aldaw sa indong gabos na mga kabanwa. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang dako ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunang tuklasin natin. Ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz, na inyong makakasama sa loob ng 1 oras. Sa lahat po ng ating mga masugid na taga-subaybay, maaari po kayong mag-text o mag-iwan ng comments sa ating mga social media accounts, ang ating pong Katipunan Channel o Katipunan ng Demokratikong Pilipino, sa ating FB page at YouTube account. At syempre, maaari din po kayong mag-iwan ng magpadala ng sulatroniko sa tuklasin natin at yahoo.com kung may nais po kayong ibahagi sa amin na impormasyon o mungkahi na nais po ninyong talakayin natin sa ating palatuntunan. Maaari rin po kayo mag-text sa 0915-258-4091. Huwag po kayo tatawag dahil tayo po ay syempre kasalukuyan pong nagtatalakayan ngayon kaya hindi ko po kayo makakausap, hindi ko po kayo masasagot, pero mag-text po kayo at a-actionan po natin yan. At syempre ngayong araw ang ating pong pag-uusapan ay tungkol sa isang mamamahayag. Ang mamamahayag, ika nga natin. So ano nga ba ang halaga ng isang mamamahayag sa lipunan o sa bansang kanyang kinabibilangan? Kung tatandaan po natin, matatandaan natin, ayon kay Alexander Hamilton, ang first US Treasury Secretary po, ay sinasabi po niya na dahil sa pamamahayag, kaya nasira ang moral ng bansang ito. Sa pamamagitan din ng pamamahayag upang ito ay maibalik. So kung i-Englishin ko po, it is the press which has corrupted our political morals. And it is through the press we must look for the means of our political regeneration. Yan po ang natatandaan ko po na sinasabi po ni Alexander Hamilton na related po sa isang trabaho ng isang mamamahayag. Ngayon ay pagbigyan niyo po akong isa po actually na karangalan na makakasama po natin ang isa sa talagang maituturing ko hindi lang gandang lalaki, kundi talagang ang kanyang wit, ang kanyang pagiging smarte at mahusay na management po pagdating po sa ika nga natin ay organisasyon. Alam niyo po ba ang ating pong makakapanayam ngayong hapon na ito ay 4 na dekadang karanasan sa pagiging mamamahayag. Bukod pa dyan, siya ay 17 taon po na kabilang at naging opisyal ng Public o Publishers Association of the Philippines o mas kilala bilang PAPI. Hindi ko na patatagalin dahil alam niyo po ba yung ating panauhin ngayon, bagamat ang kanyang inaral
ay malayo sa kanyang kasalukuyang ginagawa at trabaho ngayon. Siya po ay nakapagtapos sa University of the East Manila ng BSBA Accounting. Pero pagdating ngayon ng trabaho niya ay isang mamamahayag at hindi lang po basta mamamahayag. Matinik po ang atin pong makakausap po ngayon. Of course, wala nang iba kundi si Ginoong Nelson Santos, ang Pangulo ng Publishers Association of the Philippines. Magandang hapon sa iyo, Kuya Nelson. Hello, magandang hapon, Kati. Long time no see. It's been before pandemic, the last time na tayo magkita, no? So Yes. ngayon, this is the first time nga lang, hindi pa rin tayo face to face. Although siguro susunod na araw, magkikita-kita rin tayo. Sa lahat ng televiewers, good afternoon, everyone. Good afternoon. Maraming salamat, Kuya Nelson, dahil isang kagalakan ito sa akin at karangalan ng palatuntunan ng tuklasin natin na ikaw ngayon ay aking makakapanayam. Ano? Maganda sigurong unahin ko muna na tanungin sa'yo kung ano ba ang Publisher Association of the Philippines o mas kilala bilang PAPI. Okay. Ang PAPI o ang Publishers Associations of the Philippines, ito ay samahan ng mga patnugot, no, yung mga publisher. Pag sinabi natin publisher, talaga yan mga negosyante. Ang background ng PAPI, ito ay na-establish 1974 at ang founder nito ay ang taga Manila Bulletin si General Hans Menzi, 1974. So exactly by next year, 50 years ang aming organization. So ito binubuo ng mga publisher, no? So we have also tinatawag namin mga regular member. Meron din kami mga associate member other than sa publisher, yung mga photographer, reporter, columnist, mga correspondent. We consider them as correspondent. Ngayon yung aming association, binubuo ito ng may mga executive vice president, which is sa katauhan ni Ms. Becca Velasquez ng Cavite, maging ang aming Vice President for Luzon, si Alma Otsoterena, I'm sure kilala mo siya. Meron din kami ang aming Vice President for Visayas, si Dr. Cañete, ang Vice President namin for Mindanao, from Tawi-Tawi, si Ms. Angeline. Bawat isa niyan, may kanya-kanya rin kami mga Board of Director at saka Secretary Auditor. So sa madalit salita, kami binubuo sa buong kapuluan ng Pilipinas na nire-represent ng bawat isa sa amin. So talagang masasabi namin itong organization namin ay talagang kalat. And alam mo, Kati, itong PAPI, ito lang ang media organization na may presidential proclamation na 1187. Ang ibig sabihin nito, yung first week of December, sineselebrate namin yung National Press Congress, which is ang PAPI ang nag-i-spearhead nito. Siya ang nangunguna. Kaya kito mo, mabalitaan mo, meron kaming pag first week na December, nando kami sa kung saan lugar, sa Pangasinan, sa Zambales, sa Cagayan de Oro, sa Calibo, sa Aklan. So iniikot namin ng Pilipinas pagdating ng first week ng December. So dito nag-gather lahat ng mga publisher sa buong Pilipinas na 100 plus members na nagkita-kita kami to celebrate yung aming National Press Congress. At itong batas na to ay pinirma nito ng 2016 ng former President Gloria Macapagal Arroyo. Nako, napakatagal na pala ng inyong organisasyon since 1974 pa, no? Kumbaga next year ay eksaktong 5 dekada na o 50 years na ang itinatagal nito. Nako, talaga naman, ibig sabihin matibay at marami na itong dinaanan na unos at karanasan. Correct. No? Kumbaga, Correct. kumbaga ikaw, dahil matagal na rin ang halos 2 dekada, 17 years, hindi mo na maitatapon yan dahil kumbaga yung mga bagay-bagay pagdating sa organization, pagdating sa karanasan mo in terms of patnugot o publication, no, at usapin din ng tinatawag nating mga kapwa natin, mga kabaro nating mamamahayag, ay nako, kabisado mo na yan. Kaya pero ang tanong ko lang sa iyo, Kuya Nelson, ano ba ang nung itinatag ito noong 1974, etong PAPI, ano ba yung layunin niya? At hanggang ngayon ba, kasi syempre kumbaga
50 years in the making? Meron bang mga pag-amyenda na naganap for the past year? Kasi kumbaga 5 dekada, 'di ba? Usually ang lifespan ng isang organization madalas nasa 50 years, 'di ba? Ah, Yes. medyo may konting technical ito in terms of SEC registration. Yes. Yes. Pero syempre as you go on, nag-iiba-iba kasi ang liderato. So other amendments at ano ba yung layunin ng PAPI? Bakit ito itinatag? Sir Nelson. Okay, yung naabutan ko nung araw nung 1970s, no, sa nabasa ko doon sa mga profile at talagang yung press freedom at talagang ipinaglalaban ng asosasyon. So na up to now naman, ito yung nakapaloob ito doon sa nung time ng martial law na nakikita ko doon sa mga previous statement na ito talaga sumusuporta pagdating sa press freedom. So sa ngayon naman, inaano pa rin namin yan, ginagawa pa rin namin para magkaroon tayo ng kalayaan sa pamamahayag, ano. Pero aside from that, karamihan kasi sa mga sa members dito ay mga community paper. Although yung aming asosasyon sa mga mainstream media, syempre hindi mawawala diyan ang Manila Bulletin. Active member namin 'yan, ang Manila Times, ang Business Mirror, tsaka yung mga daily tabloid, halos yan ka-member namin. Although most of our members are community paper, but iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. Andyan yung mga weekly newspaper. Nung last December, nung nagkaroon kami na oath-taking sa presidente, syempre ang unang request lang din niya sa amin, which is yun naman ang ginagawa namin. Siyempre, una, suporta ng administrasyon. Kahit naman sinong administration ng mga nakaraan, sinusuportahan namin, ano? Lalo na pagdating sa information dissemination, lahat ng mga activities nila, lahat ng maganda na kailangan maipakalat, lalo na sa mga kayanunan. So, yung commitment namin na yun, na hanggang up to now, yun ang aming pinaninindigan talaga. And karamihan kasi sa mga community papers, alam natin na ito hindi makikita sa nabebenta, wala sa street sales. Makikita mo dyan at talaga nakisirculate lang siya sa mga government offices, selected mga private companies. Sabi nila, bakit daw kumikita ang mga community paper? So number one kasi, pang PR talaga sa mga politiko, sa mga gobyerno, sa mga mayor. And secondary, nabubuhay ang aming mga organization, mga community paper pagdating sa mga legal notice. Sa legal notice sa Supreme Court, yung mga foreclosure. Kasi ito ang aming organization, hindi naman sa pinagmamalaki namin, halos ito lang naman na ina-acknowledge talaga ng mga Supreme Court, which is alam nila kung gaano credible, alam nila kung gaano ka-legit yung aming organization. Lalo kami nag-strict, no, Kati, lalo nung nagkaroon noong 2016, yung PT POMS, kung naririnig mo yun, Yes. Presidential Task Force on Media Security. Number one na instruction sa amin, kailangan i-monitor ng aming mga organization, even yung mga ibang media organization, yung mga legit, tsaka yung mga house siya tanggalin. So kaya kami on our part, dahil kami mga publisher at mga negosyante, lahat ng mga legal documents, you have to comply. Kailangan i-submit nila sa amin bago mag-renew, kung mag-a-apply ka, mga business permit, BIR. So yung mga legal deposit law na tinatawag sa National Library, which is very important, no? Kailangan kumuha ka ng ISSN number. Yung ISSN number na to, dahil ito ay nasa legal deposit law, kailangan you have to comply every year, once a year. Mag-submit ka sa National Library para meron kang record doon. Just in case na balang araw, kung ilang dekada ng dyaryo mo, kung wala ka mang copy sa opisina mo, nagkaroon ng loss, damage, fire, andun, makikita mo sa National Library. Yung mga ganyan ang aming minomonitor talaga. So, sa mga sinabi mo ngayon, kasi usually paano ba, pagtingin ng iba nating mga kababayan na hindi naiintindihan yung mga teknikalidad. Ang tingin kasi nila sa mga community papers lang ay minsan nga kung tawagin pa nila house show Yung pa nga yung minsan tinitignan nila na house show. Kasi nga, hindi siya nasa street na ibinibenta, na lagi mong nakikita na nasa estante, 'di ba? Pero for the people to determine kung legit yan,
ay dahil may tinatawag tayong ISS number na sinabi mo nga kanina. At yung nagko-comply ka dun sa legal deposit law ng sinasabi mo na nagsasubmit dapat sa National Library ng iyong mga nilimbag. Tama. Tama. Ngayon, kung para ba sa iyong karanasan, ano ba ang mas matindi o mas maganda? Ikaw yung nandun ka sa tinatawag na mainstream na dyaryo o kahit na ano, of course, this is publisher. So, ibig sabihin, when you say publisher association, ito ay yung mga nakalimbag, ibig sabihin dyaryo. Yung mga miyembro ninyo or tinatawag nating regular member, ayan yung mga dyaryo, 'di ba? When you say associate member ba, kanina kasi nabanggit mo yung mga photographers, are they categorized as associate member? Associate member. Yes, yes. Okay. Kung may mga membro ba kayo na, let's say for example, they are radio announcer, radio reporters, can they be member ng PAPI? Yes, yes, definitely yes. Basta as long as ikaw ay legit media, kahit na nung kang correspondent ka lang, radio announcer ka, kahit na member ka pa sa KBP, pwede ka maging associate na member namin. Ngayon, di ba sa ating malalaking grupo, nandiyan na lang press club, karamihan dyan which is reporter, columnist, di ba? Yes. So, andyan ang KBP, ang mga broadcaster. Yes. Andyan yung PAPI, ang PAPI mga publisher. Sila ang may-ari ng dyaryo. Sila ang may-ari ng dyaryo. Ngayon, yung PPI naman, Philippine Press Institute, ang membership naman nila ay yung dyaryo mismo, hindi tao. Kami tao, yung as publisher. Kami, yun ang mga difference noon. Yun ang kaya wala kang competition eh. Kaya lagi kaming magkakasama, meron kaming unity dahil wala kaming sapawan. Kami kanya-kanya kaming dapat na i-monitor o dapat na subaybayan. Kasi lalo on our case, no, pagka yung mga publisher ka, number one, negosyante ka. And automatic yan, may BIR ka, may DTI ka, may whatever. So we had to comply. Kailangan namin yon. Kasi meron kasi mga publication na alam naman natin yung mga house show, susulputan pag eleksyon. Yes, pagka ganyan, kahit na kung ang dyaryo mo is monthly ka lang dyan o quarterly, basta continuous ang inyong frequency, we acknowledge them. Ngayon, kung meron mang hindi nagkaroon ng tuloy, ang hindi nasunod yung frequency nila, halimbawa weekly sila, nagkaputol-putol, as long may mga legal documents na kumpleto sila, tinatanggap pa rin namin siya. Although, mahihirapan lang din sila pagdating doon sa korte, which is nasa batas kasi yon, dapat weekly, continuous lumalabas ka. So, yun ang hindi nila pwedeng pasukan. Pero kung pagdating sa membership sa amin, we give them a consideration na pwede ka, basta alam naming legit ka, may mga legal documents ka na pagbabasihan. Bakit namin ini-encourage yung mga dokumentong to? On our organization, something happens sa isang publisher o sa isang associate member, mag-i-inquire sa amin ang justice, mag-i-inquire sa amin ang Department of ang NBI, ang PNP. Yes. Kung wala akong mga pinangahawakan record at kung active ba sa inyo to, legit ba to, wala akong mabibigay sa kanilang matinong request o reply. Kung iyan, hindi namin member. Kaya kami, medyo may stricto kami talaga pagdating sa mga requirement, which is napaka-importante on our part. At alam namin hindi nagagamit yung aming association. Alam naman natin ang pagka-media, pag sinabing media, iba ang dating nila. Lalo na on our part, publisher kami, dapat ang prestige namin medyo mataas ng konti. So, di ba? Kasi ang dating, negosyante ka, publisher ka, kahit wala kang pera, may pera ang dating. Dahil publisher ka, yun ang mahirap. Pero nakakatuwa lang because alam mo, Kuya Nelson, 17 years is 17 years. Biruin mo your experience as national, naging auditor ka muna, naging treasurer ka, naging national president ka, tapos nagtuloy-tuloy up to now, up to present, no? Of course, hindi naman maging madali para maging isang
ikaw yung nanunungkulan mismo at patakbuhin mo considering na this is a nationwide organization, 'di ba? At Yes. merong mga teknikalidad diyan at kinakailangan talaga maalam ka hindi lamang sa batas kundi on how to manage the members, even the Yes. associates, 'di ba? And good to know na isa ang Publishers Association, ikaw bilang isang leader ng PAPI ay napagtatanungan ka ng ating ilang mga agencies lalo't na NBI, PNP maybe, kung talagang legit ba etong tao na to kasi nandito or whatsoever, 'di ba? Yun yung sinasabi mo na kaya mahalaga yung mga submission ng documents Documents. Mhm. prior to become a member of PAPI, 'di ba? Mhm. Yes. Kuya Nelson. Now, Yes. knowing that Poppy is also, kumbaga parang siya yung may-ari ng dyaryo, sabi mo nga negosyante pero hindi mapera. Siguro kaya hindi mapera dahil maprinsipyo. Ang madalas naman ganun di ba Kuya Nelson? Yes. Sa ating mga media, sino ba yung mga may pera? Yung double-bladed, madalas yung maraming pera, di ba? Pero pag ikaw yung media na kahit na ikaw ay isang publisher pero may prinsipyo ka na tinitindigan, hindi ka ganun kalakas kumita kumikita ka because of the legal notices. Sabi mo nga kanina, yung mga foreclosures, 'di ba? Doon lang kumikita o nabubuhay lalo na yung mga community newspapers, 'di ba? Ngayon, Yes. ang tanong ko lang, kailan at paano ninyo masasabi na halimbawa sabi mo nga kasi yung mga community papers ay more on parang promotion ng mga activities ng mga national government and including LGUs. Pero sometimes, 'di ba, alam naman natin na minsan ay may mga napopromote na hindi dapat mag-promote. Alam mo 'yon, parang let's say for example, I don't want to mention a place or tao na lang. Let's say for example, during the time of Duterte, si Poncio Pilato ay kasama dun sa listahan ng mga sangkot sa illegal na droga, sindikato. Pero meron siyang gusto niya magpalabas sa mga community newspapers. Paano ang tindig ng PAPI sa ganon? Paano ang tindig ng meron ba kayong pinag-uusapan sa PAPI na na tungkol sa mga ganitong bagay? Well, it depende doon sa article na inire-request ng isang tao, no? Kasi kung maganda naman yung layunin o maganda yung propaganda na gusto niyang ilabas, we give them a consideration. Binibigyan din. Hindi naman namin totally ibinablock, ina-out na siya. So, maybe ang isang tao kasi mayroong opportunity na maaaring magbago o kaya maaaring bigyan natin ng chance. Baka ito yung way na makatulong tayo sa kanila na kung ma-identify man siya sa ganon, baka itong susunod na step ng buhay niya, ito na yung magiging maganda para sa kanya. Which is kung mangyari man yun, naging part ng organization to help kung sino man yung tao na yun na magbago yung kanyang buhay. Pero kung ang tao, alam namin na talagang identify siya as of today na kilala siya sa ganon, talagang hindi namin siya hindi namin siya binibigyan ng importansya. We see to it na ayaw kasing mabahiran yung aming organization din, makasama doon sa kung anumang activities na ginagawa niya, which is gano'n ang mangyayari doon. Kaya kami medyo maingat din, no? Kasi kung mahilig yung isang taong yan, si attack and collect, tapos sabihin, papi ako, member ako ng papi, yung mga ganyang inaano namin yan, hindi namin tinotolerate yung mga ganyan. Kasi mahirap sa isang organization, lalo na yung iniingatan namin, meron kami presidential proclamation, masira kami, Yes. masira ang aming organization na gamitin ng isa o dalawang tao lang. Kasi ikaw, alam naman natin, may mga organization na talagang kahit kilala siya, hindi nawawala yung issue, naging controversial. Ayaw naming humantong doon sa ganoong mga ganong bagay. Kasi nga, hindi naman kami talaga, although may commitment ang publisher na ilabas yung truthful information, ilabas sa dyaryo,
Pero hindi kami yung talagang iba na media na talagang tinatawag ng media-medyahan, mga house show, kasi Yes. ibang ano naman yon. Although publisher pa rin ang may say do sa mga taong mga office, sa mga reporter na kasamahan nila na dapat hindi dapat yung ganun. Kasi ako every time sinasabi ko sa kanila ang mga kahit yung mga publisher, hindi natin ma-encounter kung ang kliyente nila is si mayor o si ano. Mm-mm. Never ask something else no when it comes to money. Never ask, sabi kong ganyan. Kahit yung personality mo masisira diyan, hanggang sa wala ka na sa mundo, kilala ka as ganyan. But if that mayor or governor LG offers something para do sa ano niyo, edi okay lang din naman tanggapin ninyo. Kasi pero kako, number one na strategy na ang gawin niyo diyan, especially sa mga beginners, mga na publication, lahat kako ng mga LGU sa lugar ninyo i-accommodate ninyo. Hayaan nyo sila ang may utang na loob kako sa inyo. Ilabas kako na ninyo, ilabas yan. Okay lang, mamuhuna kayo. The part na po ng pamumuhunan para doon sa publication nyo at makilala kayo at yung dyaryo mo. Then, later on, let's say after 1 year, nag-anniversary kayo. O, Mayor, anniversary ko, baka naman konting espasyo dyan. Greetings man lang. O. So, yun ang maganda, ma-establish yung dyaryo ninyo at kung sino kang publisher na hindi in a way na titirahin mo, Oo. makipag-areglo ka with a big no on organization. Hmm, good to know na gano'n ang tinitindigan ng Publishers Association of the Philippines, Kuya Nelson. At alam naman natin, I for one, saksi ako dun sa ibang mga yung ibang mga dyaryo umuusbong, biglang lilitaw. Lilitaw lang pagka election time, 'di ba? At minsan ay may kapangalan pa siya na kaparehas din ng nasa mainstream. Minsan nililito nila, just like what happened to one of the sa Crimes and Corruption Watch, 'di ba? Akala minsan iisipin mo na yung dyaryo na yon ay mainstream, yung pala hindi kasi ipinangalan lang na parang ganun din. So, yun yung medyo pampalito ng ilan natin. But of course, you are one of the you're the resource person of Presidential Task Force on Media Security. Can you just explain lang ng konti about the PT forms, kung ano ang function nito at paano ka naging resource person at ano ang participation ng PAPI sa PT forms? Okay. Noong time ni President Duterte, Administrative O1, the first Administrative O1 signed by the President na creation ng PTPOMS, yung Presidential Task Force on Media Security, which is under kay Yusek Joel Eco. So, ang ginawa ni Yusek noon, so nung na-create yan, tinap niya yung malalaking mga media group. So, magkakasama kami dyan, TPI, KDP, NUJP, kasama pa rin si MRP, NPC. So, kami, ang purpose noon, especially do sa mga media na nagkakaroon ng problema, no? Sometimes, di ba, karamihan dito yung magkaroon mga media killings. Yeah. Ang maganda do sa task force na to, immediately, ang task force may coordination agad dito sa PNP, sa NBI, sa Justice. Immediately, pag nalaman agad ng task force, on the spot action agad sila doon sa nangyari sa event. Andun agad may representative. Kaya lahat ng mga previous records sa cases sa media killing, in-update nila, minonitor nila yan. Hinimay-himay yan kung ano ba ang related sa media na nangyari o related lang doon sa personal kung bakit na nawala o namatay itong isang media na to. Maraming although may kanya-kanya kasi ang category, no, which is nakakatuwa kung tutuusin mo, marami doon mga personal family problems lang din na hindi talaga related sa media. Although pag lumabas sa media, alam natin si announcer ganon. O, kasi karamihan naman doon, inatake si politiko, ganon. Pero minsan pagka
inano mo yung history, Hinimay, oo. oo, hindi may makikita mo, ang ugat nyon, minsan naging personal sa pamilya o ano. So para bang nagiging ang ano tuloy, para bang media talaga, media killings ang nangyayari. During that time, ang alam ko, nasa top ang Pilipinas sa media killings. Ano? So nung nagpe-present sila Yusek Joel Eco International, kung ano-ano ito mga nangyari nito, hanggang yung rank natin bumaba na bumaba pagdating dun sa media killings, which is nakakatuwa. Kaya ngayon itong pagpasok ni President BBM, kaya nung nagkaroon kami na outtaking sa Malacanang, sabi ko kay Secretary kay Secretary sa PCO, ma'am, sabi ko, Secretary, ko ako yung PTPOMS, sana magkaroon na ulit talagang head kasi di ba late lang na-appoint si Yusek Paul Gutierrez. So kasi ako napakaubod ng pagkakataon lalo na sa mga media na immediately, kasi na maganda dun immediately may tumutulong, may tumututok. At ang nakakatuwa dito, ang PT Poms ngayon, meron tayong involvement sa DSWD pagdating sa mga medical assistance. Meron tayo sa PNP, yung immediate action. Pagdating, ito pang maganda na in-announce ni Yusek Paul Gutierrez nung in-invite ko siya doon sa media forum namin noong June lang. Pag kami mga legal case o pagdating sa mga legal services, tinap niya ang si Chief sa PAW, Public Attorney's Public Office. Attorney's Office. Office. So maganda ito sa mga media ko, lalo na pagdating doon sa mga wala talaga siyang kapasidad na magbayad para doon sa mga attorney. So may commitment naman ng PAW si Chief na talagang tutulong siya sa mga media. So kaya sana nga itong PT Poms na to, tuloy-tuloy ito, wag sana itong mawala. Ngayon, ang nakakatuwa dito, no? First in the Philippines yun. Kaya ibang other counties ginagaya na dito itong PT Poms na to. So first time pala sa buong mundo na merong ganito, na may ganitong klase ng organization. Tama ba Yes. ako, Sir Nelson? Yes. Yeah. Curious lang ako. I don't know kung kasama ba sa inaasikaso rin ng PTFOMS itong Maguindanao Now Massacre? Yung mga kasama ng media? Oo. Actually, yun yung nasa listahan namin yan, ano? Although kasi may mga ongoing cases pa rin kasi yan which is talagang hawak ng legal ng PTPOMS na talagang sila ang talagang nakakaalam. So, pero from time to time, makikita namin doon sa pag-provide kami na listahan, ayun, talagang active pa rin siya sa mga cases. Okay, itong Presidential Task Force on Media Security, ano to, parang isang department din siya under the Office of the President? Ganun ba siya? Hindi pa siya isang department, although alam ko ang proposal nga na plan nila, gawin siyang isang department. Kasi syempre, kailan dumaan na naman sa Kongreso yan, ano? So para maging department siya, para magkaroon ng tamang budget, para makakilo sila na mabuti. So as far as I know, under lang ng dati kay Secretary Martin yan, Andanar. PCOO. Sa PCOO. So ngayon, alam ko, under pa lang ng PCO. Kay Secretary Garafil, siya ang ano pa rin sa kanya. Okay, so ganun pa rin. Anyway, you're one of the advisory council of Philippine News Agency. So, can you just explain to us kung ano ba ang function ng isang advisory council sa Philippine News Agency? And is it because you're the president of PAPI kaya ka naging one of the advisory council? Kuya Nelson. Yes, ilang media group doon ang tinap na under pa rin yan during that time ni Yusek Joel kasi hawak niya ang Philippine News Agency. Although ngayon medyo na-stop na siya, pero during the time na active kami doon, nagkaroon kami ng mga series of meeting how to improve yung PNA. Kaya kung makita mo yung PNA ngayon, even yung physical appearance sa opisina nila, medyo nag-upgrade na siya. Kung pag napunta ka ngayon doon, medyo maging presentable na siya sa totoo lang. Maraming yung mga equipment nila. So, yun ang nakatulong din doon. Tapos, kasi during the time, ang natandaan ko pinag-uusapan namin,
lahat ng mga local news na talaga matap talaga ng PNA, no, para ma-disseminate. Kaya kami naman, yung mga member ko, pick up talaga kami ng istorya para naman maipasok sa print. Kasi ang alam natin ng PNA, nasa website lang siya, nasa online lang siya. Kami naman, pinipick up namin yon para ma-disseminate, para mailagay sa amin sa imprint. Yun ang malaking participation namin. Okay. Kung meron kang nais sabihin sa ating mga ah, kapwa mamamahayag ngayon bilang isang pangulo ng Publishers Association of the Philippines, ano yon, Kuya Nelson? Okay, una, number one, kahit even yung mga sa grupo na lang muna namin, ano, ako sinasabi ko sa kanila, if we have a business meeting o kayo conference, iba ka ako yung publisher sa publisher-publisheran. Walang pinagkaiba yan sa media-medyahan. So remember, lahat tayo, respeto ang dating sa atin. Kung bumagsak man, let's put together na iangat unti-unti. Simple occasion, may event tayo. Number one, kailangan tayo, let's be presentable. Umpisa natin sa pananamit. Hindi po pwede na publisher ka, nandiyo ka naka-t-shirt ka lang, aating ka sa conference. So through that, kailangan sa sarili mo, umpisahan mo pa rin. Pangalawa, yung ang dating sa atin, professional. Although hindi naman lahat kasi, through experience lang din, which is talagang hilig siguro o fashion din talaga siguro ang publishing industry or sa media. Okay lang din naman yon. Pero see it to it na ilagay natin sa sarili natin, kung lalo na yung mga code of ethics na sinusunod natin ng mga media organization, let's follow. Iwasan natin yung mga libelous case, yung mga attack and collect, which is yan makaka-downgrade sa atin. Ngayon, and kung nakatapos ka man o hindi at gusto mo talaga ikay maging isang publisher, please act as a professional ka. Kasi napaka-importante 'yon. Alam mo, minsan hindi mawawala sa atin. Yung magmarites, okay lang 'yan. Pero syempre dapat yung maging iba yung dating ng tao sa iyo eh. Para kahit sabihin nila community paper lang 'yan. Kaya sabi ko sa mga speaking engagement ko, huwag ka ako ninyo pumamaliitin ng community paper kahit na weekly lang yan. Although ang circulate lang sila 100, 200 copies weekly. Hindi ko naman yung mga ibang member ko na mainstream. Sabi ko, magpiprint ka ako sila, 1,000. Magpapadala ka ako sa isang lugar yan let's say, sa Cebu City. Let's say, halimbawa, 200 copies. O 200 copies, kasi alam ko yan dahil nag-work nga ako sa Malaya at Abante. Yes. Magpapadala kami dyan, hindi naman lahat mabebenta. Unless yan talaga ang followers ng talagang sold out lagi. Pinaka na dyan, sasabihin ng publisher ng kung 50% lang pwede mong isole. The rest, kung mabenta yung 50 o hindi, automatic sold yan. So imagine mo na yung 50% lang na benta mo halimbawa lahat na yon, bibili. Ang community paper ka ako, pag print mo yan sa isang province pa lang, sa isang lugar lang ka ako, yan, kahit na 100, 200 copies yan, we consider that sold. Dahil pinamimigay natin libre, mahilig ang Pilipino sa libre. Pag binigay mo sa libre yan, babasahin pa yon. So, kung tutuusin ko, sabi ko, sino yung readers na mas maraming makakabasa doon sa binili at doon sa pinamimigay. To community. To community. Kaya sabi ko, community nga dahil maliit. Kasi yun ang alam nila. Pero may nakakabulag din ka ako yan. Nakakabulag din ka ako yung maliit na yan. Kaya sabi ko, actually, ibang mga mainstream, dyan din kumukuha ng mga story sa community para makarating, maipasok nila sa national news nila. Correct. Thank you, Sir Nelson. But of course, alam natin, sa pagbabago ng, sabihin na nating technology sa buong mundo, at alam natin na umusbong ang social media at marami na ring mga umusbong na mga vloggers. Alam mo yon na yung iba ay kumukuha ng mga balita, naglalabas ng mga balita gamit ang social media like Facebook, Instagram, Twitter, at kung ano-ano pa, even YouTube, sa paglalabas ng kanilang mga balita. Sa inyo bang mga mamamahayag, sa inyong mga publisher lalo na,
Nagkaroon ba ng epekto sa inyo ang social media? Like for example, bumaba ang sales ninyo, mas marami ngayong tumatangkilik ng online kaysa sa print. Can Mhm. you comment on that, Sir Nelson? Okay, okay. Before pandemic, pumasok ang social media, no? Sa totoo lang lahat apektado. Ako ramdam ko naman yung kahit yung mga mainstream. Alam naman nila na bumagsak yung kanilang yung mga printed copies. Halos kalahati ang nawala. Ngayon, pero ang print, I believe na hindi ito pwedeng mawala. Kaya bumaba man yung circulation nila, anong option? Sabi ko, kailangan pumasok din tayo sa social media. Kung meron kang print, magkano, umpisahan mo sa page man lang, FB page ng dyaryo mo, mapatatap mo yan. Ngayon, kung if you have budget, pwede kang pumasok, magkaroon ka ng website. Magkano naman ng website? Mga 10,000 lang. May mga ready na naman dyan, kahit na simple website lang. Sa ngayon kasi, ang mga community, marami dito, majority nakadepensa sa nakadepensa sa mga legal notice. Ngayon, nasa batas kasi kailangan whether meron kang lumabas na sa batas, kailangan continuous weekly. Kahit na meron kang ads o wala, lumabas ka. Ngayon, sabi ko, kailangan ka ako tayo, balang araw, tayo mga weekly, kailangan talaga pumasok na sa social media. Kasi ngayon, naumpisa na ng Cavite, grupo ng Cavite sa 13 Martires, ni-required na sila ng website. So, which is advantage ka ako on our part para maging competitive tayo. Nababasa ka na sa print, mababasa ka pa rin sa social media. So tayo mas advantage pa rin, may print ka na, may social media ka pa. Para bang yung iba mga sa mga radio, may radio ka na, may YouTube ka na, may Facebook ka pa rin. Hindi pa rin ka ako tayo mawawala. Lalo Oo. na kasi sa amin nga, sabi ko sa iyo, nasa batas yun sa amin. Obligado kami maglabas. So kailangan, you have to comply doon sa Supreme Court ruling na sinusunod namin. Wala kami magagawa kundi to comply. Ngayon, kaya ang suggest ko, sabi ko, lagi ko sinasabi sa kanila kahit na FB page man na ng dyaryo ninyo, umpisa na ninyo. Then Mm-mm. later on, pag may budget na kayo, ipasok nyo na sa website para Yes. nang noon, hindi kayo nahuhuli. Oo, tama. Kinakailangan mag-upgrade din sila, 'di ba? Yes. Kuya Nelson. Oo, gusto ko lang i-elaborate, ma-elaborate mo itong Presidential Decree 1187. Sabi mo nga, every first week of December, nagkakaroon kayo ng tinatawag na National Congress. And actually, this was signed in 2016 by former President Gloria Macapagal Arroyo. Ano ang nakapaloob doon sa 1187 Presidential Decree na to? Ano ang kahalagahan niya at bakit siya naisip nyo o sino ang nagtulak nito para ika nga ay talagang maisa batas talaga. Kasi mas mabigat kasi lalo na presidential decree, mabigat 'yon 'di ba, Kuya Nelson? Mm. Okay, unang-una, actually itong presidential proclamation ito para sa lahat ng media. So, kaya ng mga past few years, tinatap ko ang malalaking media organization maging part ng aming Congress. Kasi para itong get-together, mapag-usapan din namin sa mga forum kung ano dapat namin in advance, kung ano pwede namin gawin, kung ano man nagiging problema. Kasi hindi naman lahat sa ngayon kasi bihira naman kami magkita-kita. So it is opportunity na kahit man once a year, kung ano dapat namin i-develop, kung ano dapat namin masusugat sa batas, lalo na yung mga libel cases, decriminalization of libel, yung mga ganun na pag-uusapan namin. At saka ma-monitor din namin kung lalo na yung maraming nagsilputan nga na naging kalaban talaga yung mga social media ng mga vlogger na which is wala nagre-regulate. Although sa media, wala naman nagre-regulate. Kaya lang, may sinusunod pa rin tayong code of ethics. Yes. Kahit sino na lang po pwedeng tumira, kahit na sino po pwedeng banatan. So ngayon, kung ang mga vlogger may sarili sila at hindi namin member ng in any organization, yun ang nagiging problema sa ngayon. So walang nagre-regulate, walang nagbabaston o walang pumapansin man lang, kundi makita mo
lagi na lang yung si vlogger, ganun, kahit na sino, tinitira, ganun. So which is, kaya itong presidential proclamation na to, walang pinagkaiba rin ito sa sa mga okasyon, once a year na dapat i-celebrate, lalo na yung mga malalaking media group to as in one na magsama-sama sila para magkaroon din naman ng unity, para ma-update whatever na dapat namin gawin, para magkaroon kami ng banding din naman, which is tapos tinatap din namin dito pagka yung mga speaker ng talagang which is related sa media, kung sino sa Senate, sa Congress o sa PCO. Iyon ang aming talagang number one na adhikain na magkasama-sama kami mapag-usapan kung ano yung mga dapat gawin. Okay. Nako, sa ating pagbabalik, no, may isa pa akong katanungan sa iyo, Kuya Nelson, pero bigyan daan muna natin ang tagapagtaguyod ng palatuntunang ito. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Okay, tayo po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunang tuklasin natin. Ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz, kasama pa rin ang Pangulo ng Publishers Association of the Philippines Incorporated o mas kilala bilang PAPI na walang iba kundi si Nelson Santos. Sir Nelson, alam natin na napakalaki ng role ng tungkulin ng isang mamamahayag sa pagsasaayos, pagbibigay ng tamang impormasyon at panatilihing maayos ang kanyang bansa. Sabi nga, katulad ng binanggit ko kanina, yung kay Alexander Hamilton, Kuya Nelson, na talagang sabi nga it is by the press that the morals of this country has been ruined. It is by the press that they must be restored. Yan ang sabi ni Alexander Hamilton. Tayo, ikaw, bagamat ikaw ay isang mamatnugot, kumbaga publisher, no? Siyempre, ang puso mo pa rin siyempre bilang isang mamamahayag ay nandyan. At alam mo na ang iyong role sa ating bayan, hindi lang sa sarili nating pamilya, ay napakahalaga para maging maayos ito. Kung ikaw ay nakaharap sa ating mga kapwa mamahayag ngayon at sa taong bayan na rin na mensahe na pwede mong ibigay sa kanila bilang isang pangulo ng PAPI at bilang isang matagal na sa industriya ng pamamahayag. Kuya Nelson. Okay, number 1. Kung ang kaharap ko yung mga mamamahayag ko, number 1 na request ko talaga, ang isang presidente o isang organisasyon, kung walang suporta nila, kawawa, sa totoo lang. Kailangan ko sila. Mahirap i-maintain, mahirap siyang i-sustain, lalo na yung pangalan ng organization na talagang nandiyan at medyo nire-recognize. Kailangan ng suporta ng mga nasa baba. Kaya ako, yung mga kasamahan ko, talagang minsan nakikiusap ako talagang support, lalo na pag kami mga activities, national event, kung hindi sila kikilos,
kahihiyan din ng aming organization. Number one. Sa mga mamamayan na naman bilang patnugot, no? Una, siyempre, suportahan pa rin talaga yung mga printed materials na to, no? Kahit yung sa mga school, kailangan kailangan pa rin ng estudyante, huwag tayo mag-base lalo sa mga social media, sa mga e-books na ginagamit ngayon. Kailangan maibalik natin yung tradition natin yung dati na talagang hard copy yung ginagamit natin instead ng although alam ko hindi mawawala at malaking tulong ito sa mga publisher kahit na hindi lang din sa amin kahit sa mga libro which is napaka-importante, no. So through that maumpisahan uli sa mga estudyante papaakyat, alam ko babalik yung dating print media na inaano natin. Although hindi ko sinasabing alisin yung mga social media which is nandiyan na yan, talaga hindi mawawala na rin yan. Kaakibat na rin yan. Kaya kami, ang print media at ang social media, magkaisa na rin yan. Kaya hindi po pwede natin na basta-basta natin tuunan ng pansin. Ngayon, sa mga mamamayan, lahat tayo ay mayroong kanya-kanyang opinion. So, hanggat maaari lang sana, lalo pag nasa social media, yung dapat meron ko tayong control na dapat nating kasi tayo rin naman nasisira ang personality natin. Pinakikita natin kung anong ating deep inside, kung ano tayo sa mata ng ating mga nanonood at bumabasa. Kasi kung dire-diretso tayo na wala tayong control sa ating iniisip minsan o walang respeto sa ating kapwa, paano pa kung wala ka na dito sa mundo? Respetuhin ka pa ba? Correct. Thank you, Kuya Nelson. At siguro may pahabol lang tayo na katanungan. Meron lang tayo isang texter dito at may tinatanong lang siya sa iyo, Kuya Nelson. Sabi niya, bakit daw yung ibang mga media ay lagi nilang sila sabi dahil sila ay media kaya dapat nasa gitna lang daw sila. Ang tanong ko lang dito, Kuya Nelson, parang nababasa ko na nasa takbo ng isip na nag-text na to eh. Kasi yung iba, 'di ba? Syempre dahil ikaw ay mamamahayag, ilalabas mo ang magkabilang panig, tama? Pero sa paglalabas mo at nalaman mo kung sino yung nagsasabi ng katotohanan at sino yung tawag dito ay nasa tama, paano titindig ang mga mamamahayag natin sa ganung paraan? Nasa gitna ka pa rin ba? O magiging instrumento ka ng kasinungalingan o ng pamumulitika ng kung sino man to? Kuya Nelson. Kung iyan ilalagay mo sa dyaryo mo at lumabas sa isang istorya na talagang, kung halimbawa sa isang tao na talagang mali yung lumabas na yon, wala pinagkaiba sa TV yan eh. So kailangan, kung lumabas siya, kailangan sa susunod na araw, interview mo yung kabilang panig para malaman ng madla kung ano talaga ang nangyayari. Kasi it's unfair naman kung naakusahan ka na isang lumabas sa isang national media, sa isang print media, nang wala kang side doon sa taong involved, kung hindi mo siya kakausapin, kung hindi mo rin ilalabas yung side niya. So syempre, ang mga ganyang karamihan diyan yung mga kolumnista ang nabibigay ng opinion, di ba? Kung ano talaga ang nararapat. Pero based doon sa lumabas sa pangalawang araw na information, if they can gather more evidence, doon siya dapat magbigay ng doon siya magbibigay na ng idea niya o konklusyon kung sino ay yung tama. Pero syempre, malalaman mo naman agad yan kung sino nagsasabi na to o hindi eh. Lalo na pagka yung mga issue na talagang ngayon, kaya kung may resibo nga tinatawag, di ba? Sinasabi natin, wala tayong magagawa doon. Andyan na yan. Resibo na ang nagsalita. Ang hirap Pero of course, kapwa tayo mamamahayag, Kuya Nelson, bagamat magkaiba ang industriya dahil ako ay nasa broadcast at ikaw ay nasa pahayagan. But of course, tayo naman ay responsibilidad natin na ilabas ang katotohanan. At kapag kaalam na natin ang katotohanan, yun ang dapat nating tindigan. Kasi sa akin lang, on my personal note, on my personal opinion, na
kung magiging instrumento tayo para palawakin at linlangin ang ilan nating mga kababayan sa paglalabas natin na alam nating kasinungalingan, para na rin tayong naging kasapakat ng mga Tama. sinungaling, hindi ba? Mhm. So once we know, okay lang na sa una na pinag-aaralan mo siya, sinasaliksik mo, ay sabi nga natawa ko dun sa isang nag-text sa atin. Sabi niya, prinsipyo o resibo? Mamili ka. Luna. Dun sa sa texter natin But anyway, no, yun lang yung sa akin lang, on my personal note, okay na nasa gitna ka sa unang arangkada. Kasi once na hindi mo pa alam sino ba tong mga tao na to, sino ba to, no? But when you all have the documents, you have the evidence, at alam mo na, teka lang, mali yata to at mukhang ito personal na interest lang niya at hindi bayan, at ang bayan ang kawawa dito. Of course, hindi mo na siya, di ba? Hindi naman hindi mo siya interviewin. But ilalabas mo, ito yung gusto niyang i-ano. So it's tama ka, yung sabi mo nga, mas malaya kasi ang isang kolumnista na ilabas ang kanyang opinion. That's the different thing with the news article. Mhm. 'Di ba? Kasi dapat we have to, tawag dito, kinakailangan, 'di ba? Usually pagka gumagawa tayo ng news, 'di ba? Hanggang sa sandaling isinusulat ang balitang ito ay sinusubukan natin na kapanayamin si Poncio Pilato, 'di ba? At kung meron mang nakakaalam na bukas ang pahayagang ito, 'di ba? Ganun tayo usually, 'di ba? Mhm. Bukas ang pahayagang ito, Kaya dito ang contact numbers para sabihin sa atin ang kanyang komentaryo o whatever, 'di ba? Ganon tayo sa when we do the news item, news article, ganito yung ating ginagawa, 'di ba? Ibig sabihin, we are open and we are not siding. Mhm. Pero minsan kasi, yung iba natin makasamahan, iba yung pagtingin nila sa dapat nasa gitna ka lang. Sa akin, sa timbangan, hindi pwedeng, sa timbangan ng katarungan, okay lang na pero ano bang mas matimbang? Hindi ba dapat ang katotohanan at ang tama at ang moralidad? Mhm. Ikaw mismo nagsabi, Kuya Nelson, na napakahalaga ng moralidad ng isang tao. Dahil ang moralidad ay refleksyon ng iyong organisasyon, refleksyon mo bilang isang mamamahayag at bilang isang tao. Ayaw mo naman na nasa ilalim ka na ng lupa, minumura ka pa ng mga Mhm. nagawan mo ng hindi maganda. Tama? Yes. Oo. And, talagang natutuwa ako because Papi today, the Publishers Association of the Philippines Incorporated, has a good president like you, Kuya Thank Nelson. you. Oo. And I hope Tayo, 'di ba, Kati, 'di ba, alam natin pag gumagawa tayo sa mga istorya, yes. minsan marinig mo salita na kuryente, 'di ba? Oo, kuryente. Kuryente, right? Like what happened the national issue nung although alam naman natin yung kay Aura, 'di ba? First Yes. issue, tapos at the end pag may lumabas may mga interview na mali pala. Against kay Aura na siya. So Oo. kung ang sinunod natin yung unang mga lumalabas sa mga video at isinulat mo yon, Oo. maawa ka sa kanya. Pero Yes. nung second day, third day, mayroon talaga nagsalita, nagpatotoo, Oo. mali pala siya. At yan ang kagandahan, Kuya Nelson, ng social media. Ako sa akin, hindi natin sila kalaban ang social media, ang mga vloggers o kung sino man. Kasi anyone can do the blog. Anyone can do videos. Kasi we have the freedom of speech, right? But, syempre, it is up to us to identify which is true, which is right, which is moral, which is immoral. Diba? Let us not remember, parang ganito lang yan, Kuya Nelson. Sa akin, this is just my own opinion. Usually, may mga batas tayo today na mga ipinapasa nila na nakakasama sa mamamayang Pilipino. May mga batas tayo na hindi maganda para sa ating bansa. Kaya naman, merong mga organisasyon na nagpapile sa Supreme Court na either tanggalin yan, amendahan o whatsoever para lang kasi nakikita nila na teka lang, hindi to maganda. Minsan sabi nga naalala ko si Professor Butch Valdez na sinasabi niya, hindi porke legal
ay moral. Mm. Diba? There are laws that are immoral and could harm and distract the humanity. Diba? Kaya kinakailangan medyo maano tayo, magaling tayo, tumimbang at tumingin. Ang pinaka-importante dito is sino ba makikinabang ng mga ginagawa nilang press conferences, ng mga propaganda nila, ang sikmura ba ni Juan de la Cruz o ang bulsa ng ilang mga politiko natin? Diba, Kuya Nelson? Tama ka dyan. Good. We're just talking. We are all Filipinos, and what we want is to have a country na payapa, tahimik, maunlad. Kasi yun ang gusto nating iwan sa susunod nating henerasyon. At tayo bilang isang mamamahayag ay napakalaki ng ating obligasyon tungkulin sa ating mamamayan at sa bansang ito para makamit natin yung ganong klase ng mundo na gusto nating galawan ng ating susunod na henerasyon. Di ba, Kuya Nelson? Yes, tama. Meron kang iiwanan sa kanila. Yes, that's the legacy that we want to leave them. Anyway, thank you so much, Kuya Nelson. At sana hindi ito ang una at huli na makakapanayam kita. If you have any updates o mga talagang kinakailangan nating ipaalam sa madla, bukas ang palatuntunan ng tuklasin natin para ibahagi mo ang iyong mga kaalaman at ang mga update na nais mong ibigay sa ating mga kababayan. Thank you so much, Kuya Nelson. Request ko na before first week ng December na bago mag-National Press Congress, siguro let's have another interview para doon sa event na yon. Okay. Of course, I will. Thank you, Kuya Nelson. Thank you. Okay. At inyo pong napakinggan ang ating pong panauhin ngayong hapon na ito. Walang iba kundi ang Pangulo ng Publishers Association of the Philippines. Walang iba kundi si Ginoong Nelson Santos. Of course, at talagang oras na para tayo ay tuluyang magpaalam dahil hindi natin grabe napakabilis ng oras. Pero oras na po para tayo ay magpaalam. Katulad po ng layunin ng palatuntunang ito, tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Tandaan po natin, batay sa saligang batas ng Pilipinas, ng 1987 Article 2 Section 9 na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipinid ang aming palatuntunang tuklasin natin, naway magsilbing gabay at tulong ang kaalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakintalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Kathy Cruz po, ang inyong nakasama sa nakalipas na isang oras. Sa ngalan po ng pamunuan ng Katipunan Channel, kay Ver Archivito, maraming salamat gayon din sa ating panauhin ngayong hapon. Kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan ninyo kami ngayon. Dito pa rin sa ating palatuntunang tuklasin natin hanggang sa susunod na pagtatanghal. Magandang hapon po sa inyong lahat.